Kung nagpaplano kang bumili ng tablet, ngayong papalapit na ang Pasko, sakto yung video na to kasi pag-uusapan natin yung para sa akin, ito yung top 5 na pinakamagandang tablet na pwede mong mabili ngayong 2025. Take note lang pala guys na yung pag-uusapan lang natin na tablet is yung may maximum lang na 20,000. Ibig sabihin yung mga 10 to 20,000 pesos tablets lang. Kaya kung naghahanap ka ng perfect Christmas gift para sa sarili mo or para sa loved ones mo, samahan mo akong tignan yung top 5 recommendations ko. So yung listahan na gagawin natin guys is wala siyang specific order. So kumbaga meron lang tayong 1, 2, 3, 4, 5 pero hindi ko masasabi kung alin doon yung pinakamaganda and alin doon yung pinakapangit. Pero yung ibibigay ko sa inyong top 5, meron for gaming, meron for entertainment, kumbaga for media consumption, and meron din for office works. Sa mga nag-work from home, sa mga nag-online study, and sa mga talagang competitive gamers, meron dito sa recommendations ko na para sa inyo. So simulan na agad natin guys sa number 1 and I think madami sa inyo mag-a-agree dito. Ito guys yung Lenovo Legion Y700 tablet 2025 model. Isa to guys sa pinaka-solid tablet na pwede mo talagang mabili and dahil nga Lenovo Legion to, dedicated gaming tablet talaga siya. So mapapansin nyo to guys sa size niya. Normally kasi pag mga tablet nasa around 10, 11 to 12 inches yan para talagang maganda for entertainment and talagang ramdam mo yung pagiging tablet niya kasi malaki nga, di ba? Pero usually ang problema pag malalaki yung inches ng tablet, like for example bumili ka ng 12 inches tablet, ang ganda nga niya sa mata na maglaro, ang ganda niya sa mata na manood, yun nga lang magkakaroon ka ng problema pagdating sa comfort. So hindi nyo naaabot yung mga buttons, hindi nyo mahawakan ng tama yung tablet kasi nga masyadong malaki. And yun yung maganda sa Lenovo Legion dahil meron lang siyang 8.8 inches na display. Meron siya dito guys na 1600 by 2560 pixel resolution. Pagdating naman sa processor is naka Snapdragon 8 Gen 3 siya. So very powerful talaga yung processor na to. Yun nga lang medyo prone siya pagdating sa overheating. Kaya pag gagamitin nyo yung tablet na to, maganda nakatapat kayo sa electric fan or bibili din kayo ng dedicated phone cooler. Sorry, tablet cooler pala. Meron din siyang 16 gig na LPDDR5X RAM. So sobrang bilis nun. Pagdating sa display, hindi siya naka-AMOLED, naka-IPS LCD lang siya pero very bright pa rin yung kanyang display. Also, naka 165Hz yung kanyang refresh rate. Naka UFS 4 na rin yung kanyang storage. Yun nga lang medyo maliit yung kanyang battery kasi meron lang siyang 6,550 mAh na battery capacity. So parang medyo may pagka-cellphone lang na parang malaking display. Pero ang maganda naman dito guys, meron siyang 68 watts na wired charging. So, ibig sabihin, napakabilis din nung kanyang charging speed. Plus, dagdag nyo pa dito, meron pa siyang bypass charging. Dagdag nyo pa dito guys, meron siyang dalawang USB Type-C port and supported niya ang external display. Kaya kung ang pinaka-plano nyong bilhin is dedicated gaming tablet ngayong Pasko, sakto yung tablet na to. Pero kung gusto mong magdagdag ng konti, mag-a-above ka nga lang ng 20k, pero pwede mong bilhin yung 2026 model ng Lenovo Legion Y700. Na yun is naka Snapdragon 8 Elite na. Pero ilalagay na lang natin siya sa separate video. Ngayon itong pangalawa guys, hindi ko siya normally na i-recommend pero alam ko meron sa inyong gusto ng Apple devices. Lalo na iba yung pakiramdam pag may mansana sa likod yung marireceive mo, kung plano nyong ibigay yun sa kamag-anak nyo. Or sabi ko nga, kung present nyo or regalo nyo sa sarili nyo. Lalo na kung matagal mo ng gusto ng Apple devices pero nasa 20k lang yung budget mo, may saktong Apple tablet na pwede mong mabili. So currently guys, naka-sale ngayon yung iPad 11th Gen na A16 version. Nasa around 17,000 lang siya ngayon. Actually, 17,306 to be exact. So available siya in color silver, color blue, color yellow, and color pink. Pwedeng panlalaki, pwedeng pambabae. Talagang madaming color options. So kaya ko nabanggit kanina na hindi ko siya normally na i-recommend kasi sa panahon natin ngayon, ang talagang tinitignan natin is yung specs na makukuha mo. So pagdating dito sa iPad is until now, kahit na 2025 na is naka 60Hz pa rin yung kanyang display. Na ideally, dapat ang standard na is 120Hz. Pero sabi ko
ko nga, Apple yung pinag-uusapan natin. Pagdating naman sa RAM, ang normally standard ngayon is 8GB. Yun na yung parang pinakabababa ngayon na makikita mo sa tablet na nasa 10 to 20,000 yung presyo. Pero itong iPad is 6GB lang. Pero ito guys, based on my experience, talagang iba yung optimization ng Apple. Even 6GB lang yung RAM niya, hindi mo mararamdaman na 6GB lang yung RAM niya. Kumbaga, yung optimization niya, yung pagka-smooth niya, yung RAM management niya, no, parang comparable sa 12 or even 16GB pa ng Android. Ganun siya talaga ka-smooth. So, naka-liquid retina IPS LCD yung kanyang display, so hindi rin AMOLED. So, 11 inches yung size niya, no, which is parang medyo standard na pagdating sa mga tablet. Yung processor niya guys is yung Apple A16 Bionic chip na until now, even after ilang years, powerful pa din naman siya. Kumbaga, enough pa rin naman yun para gawin yung daily activities nyo. Kung entertainment, talagang okay na okay yan. Like for example, kung plano nyo gamitin for social media, sa YouTube, sa Facebook, very smooth yun. Kung plano nyo naman maglaro, kaya pa rin niya kahit mag-Genshin Impact kayo, kahit mag-Withering Waves kayo. Kaso, medyo malilimit kayo pagdating sa storage. Kasi yung pinag-uusapan natin dito guys, yung worth 17,000, ang makukuha nyo lang sa kanya is yung 128GB na variant. Yun yung pinaka-downside sa Apple, no? Kung gusto nyong taasan yung storage, sobrang laki din ng magiging jump sa paglabas nyo ng pera. From 17,000 na 128GB, magiging 24,000 na 256GB. Pero sabi ko nga kung yan talaga yung gusto mo, yung may kagat ng mansana sa likod, sulit pa rin naman yung iPad na to. So itong number 3 and itong number 4, sabay siyang lumabas last week and hawak ko pa dito yung isa. So yung number 3 guys, ito yung PocoPad M1 and yung number 4, ito yung hawak ko ngayon, yung PocoPad X1. Currently, yung PocoPad M1, pwede nyo mabili for as low as 12,500 dahil may early bird price. Kasi nga bago pa lang siya. Pero pag hindi nyo nahabol yung early bird price, normally nakasale naman lagi yung mga Poco dyan sa Shopee and Lazada. Pwede nyo siya makuha as low as 13,999. And pagdating naman dito sa PocoPad M1, ito yung kumbaga, ang tawag ni Poco dito, ito yung entertainment tablet niya. And I think ito yung pinaka-upgrade ng last year's PocoPad. So meron siyang 12.1 inches na display. So medyo may pagkalakihan talaga siya kasi ang hinahabol dito ni Poco, sabi ko nga kanina, entertainment talaga. So kumbaga kung mahilig kayong manood, mahilig kayo mag-social media, hindi ka masyado naglalaro, or kung ginagamit mo yung tablet sa work and gusto mo ng talagang mas malaking display, sakto itong PocoPad. So of course, meron pa rin siyang IPS LCD display, 120Hz refresh rate. Pagdating naman sa processor is naka Snapdragon 7S Gen 4 siya, which is parang okay na upgrade na compared dun sa last year na 7S Gen 2. And ang maganda dito guys sa PocoPad M1 talagang massive yung kanyang battery size. Meron siyang 12,000 mAh. So talagang even 3 days no, na gamitin nyo siya kung hindi naman kayo maglalaro masyado, no, kayang-kaya niyang umabot. So capable siya ng 33 watts na wired charging. Pwede nyo din siyang gawing power bank kasi pwede siya ng 27 watts na reverse wired charging. Pero kung ang target nyo naman sa tablet is gaming tapos gusto mo is global ROM, doon naman ngayon papasok itong PocoPad X1 kasi ito talaga for gamers, no. So mas lumiit na ngayon yung kanyang display kasi meron na siyang 11.2 inches instead of the 12.1 ng PocoPad M1. Mas lumakas din yung processor niya kasi ngayon naka Snapdragon 7 Plus Gen 3 na siya. So capable siya umabot ng 1.5 to 1.7 million ang Antutu points. So kaya niya maglaro ng Genshin Impact, Withering Waves, and ang maganda dito dahil nga mas pinaliit ng konti yung kanyang display, this time abot nyo na sa fingers nyo yung mga buttons ng mga game na nilalaro nyo. So talagang mas mararamdaman nyo yung sinasabi ko kung ang nilalaro nyo is mga FPS games katulad ng Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, mararamdaman mong mas okay talaga yung mas maliit lang ng konting-konti. And ang maganda rin dito sa PocoPad X1 and I think pati na rin sa M1 is naka-pogo pin na siya. So ibig sabihin talagang yung mga accessories niya is plug and play na lang. So for example guys, meron tayo ditong PocoPad floating keyboard yung tawag dito. So kumbaga magnetic na siya and may pogo pin siya dito. And para mag-connect yung PocoPad sa kanya, itatapat mo lang siya dito sa pogo pin.
Then, pwede nyo na gamitin yung pinaka-keyboard niya. So, ibig sabihin, kung meron kayong mga office works, may mga first-party accessories na agad na binibigay si Poco. And idadagdag ko na din guys yung Xiaomi Pad 7. Actually yan, nag-edit pa ako. And sa tingin ko talagang deserve niya. Siguro kapantay na kapantay lang siya ng Poco Pad X1. Same na same lang naman talaga sila ng specs kung ano yung meron sa Poco Pad X1. Yun lang din talaga yung Xiaomi Pad 7. Pero based on my experience kasi mas bihira siyang mag-sale compared sa Poco. Kaya hindi ko siya naisali. As of recording the video, nasa around 21,000 siya. Pero ngayon nagsisale siya, bumababa siya ng 17 and naabutan ko pa nga siya ng 13,000 lang. So ulitin ko lang guys ha, wala tong specific order. Etong top 5 is pwede nyong pagpalit-palitin depende kung ano talaga yung hinahanap nyo. So itong number 1 natin, hindi talaga to for gamers talaga kung plano mo maglaro. Hindi talaga para sa'yo to, purely for productivity and office works. Yung next tablet natin, which is the Huawei MatePad 2025. So meron siyang screen size na 11.5 inches which is again sakto lang for a tablet, and ang highlight dito ni Huawei is yung tinatawag niya dito na paper matte display. So yung sabihin lang nito guys na pe-prevent niya yung mga glares, yung mga reflections. So sa Steam Deck kasi meron yung mas pataas na version, yun yung parang naka-matte din na anti-glare. So kumbaga kahit nasa tirik na araw ka, kitang-kita mo pa rin yung pinaka-screen niya. So meron siya dito guys na 2.2K resolution na 120Hz yung refresh rate. And katulad nitong Poco Pad no, is may mga accessories na rin, may mga first party accessories din si Huawei para sa kanya like sa keyboard, yung stylus na magagamit nyo for office works. And ang maganda pa dito guys, mas mura pa siya. So currently, nagkakahalaga siya ngayon ng 12,599 pesos lang. So para sa akin, sobrang sulit na nun. Pero yung tinutukoy ko dito guys is yung 128GB na variant. Pero pag pumunta naman kayo dun sa mas malaking RAM and mas malaking storage na variant, yung 8256 naman nila is below 20K pa rin naman, nasa around 18,000 siya ngayon. And sa tingin ko, ang maraming magkakagusto dito is yung PC level na WPS Office niya. So sabi ko nga sa inyo, talagang for office work siya. So parang kung naghahabol kayo ng parang Word, Sheets, or parang PowerPoint level, tapos gusto mo tablet yung ginagamit mo, okay na okay itong Huawei MatePad. Tapos maganda pa dito, usually freebie na rin naman yung mouse and keyboard niya. Hindi ko lang alam kung laging ganun, pero dati meron. So, ang pinaka magiging problem mo lang dito is yung Google support, pero may mga paraan naman para malusutan yun. So, yun lang guys, yung top 5 recommendations ko. So, halo-halo na yan. Meron for productivity, meron for office works, meron for entertainment, and meron din for gaming. Pero sigurado ako may mga other options din kayo, and may mga iba din kayong tinitignan na tablet. And kung hindi ko na isama dito sa top 5 ko, yung nasa isip mo, comment down below para i-check din natin. So, yun lang guys. Sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you again in the next video.